Kailangan mo ba ng side hustle pero hindi mo alam kung anong side hustle ang gagawin mo? Gusto mo ng negosyo pero wala ka namang pampuhunan? Ano-ano ba ang maaaring pagkakakitaan na hindi kailangan ng kapital? Sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga negosyong patok ngayong taon para kumita ng pera kahit wala kang kapital. Tama ang narinig mo, kahit walang kapital. Kaya nga, tapusin mo ang video ito hanggang dulo dahil iisa-isahin natin ang lahat ng mga negosyong napagkakitaan ko na. Kaya lahat ng ito ay based on our personal experience. Siguraduhin mong panunuorin mo ang video na ito dahil magbibigay rin kami ng list of websites na maaari mong gamitin para sa mga negosyong ito. Bukod pa dito, sa bandang huli ay sasabihin namin sa inyo kung alin sa mga ito ang maaari mo ring maging passive income at maaari kang kumita kahit wala kang ginagawa at wala kang inilalabas na pera. Umpisahan na natin. Una, dropshipping. Ang dropshipping ay isang business model na nag-aalaw sa iyong magbenta ng products online without owning or operating the physical location, kung saan dapat naka-store o naka-process ang products mo. I-explain natin. Sa usual business kasi, kailangan mo ng puhunan para bumili ng products na ibebenta at ilalagay mo sa store mo. Kaya kung wala kang puhunang pambili ng products, wala kang maibebenta. Sa dropshipping, maghahanap ka ng product na profitable. Ilalagay mo ito sa iyong e-commerce store sa presyong gusto mo kahit wala kang hawak na produkto. At kapag bumili si customer, saka mo palang i-forward ang order sa supplier gamit ang shipping address at details ni customer. Si supplier na ang bahalang mag-pack at mag-ship ng products kay customer. Kumita ka na ng walang puhunan, wala ka pang trabahong ginawa in terms of packaging and shipping of orders. Pangalawa, print on demand o POD. Ano ba ang print on demand? Ang print on demand o POD ay isang uri ng negosyo kung saan gagawa ka ng mga designs na maaaring i-print sa iba't ibang mga bagay tulad ng baso, t-shirts, stickers at marami pang iba. I-upload mo ang mga ito sa mga print-on-demand websites or companies kung saan maaaring bumili ang mga customers ng products. Ang mga kumpanyang ito na ang bahala sa mga orders gamit ang mga designs mo. Sila na rin ang mag-handle ng printing at shipping worldwide. Wala kang ibang gagawin kundi ang mag-upload lang ng mga designs. Ang negosyong ito ay related sa dropshipping dahil katulad ng dropshipping, hindi mo rin kailangang mag-invest ng pera para bumili ng mga products na ibebenta mo. Ang pinagkaiba lang ay ikaw bilang store owner ang gagawa ng mga designs. Ipiprint ito ng mga suppliers to order ni customer at sila na ang bahala sa packaging at pagsisend ng order sa customer mo. Narito nga pala ang mga listahan ng 10 best print-on-demand companies. Printful, Spot, Printify, Uplick Dropship, T-Launch, CustomCat, Lulu Express, T-Pop, JetPrint Print-on-Demand, AOP plus Easy Print-on-Demand. Pangatlo, Sell Digital Products. Ang digital product ay isang intangible asset o form of media na maaaring maibenta o mai-distribute ng paulit-ulit online without the need to replace your inventory. Tama! Isang gawa lang at pwede mo na itong maibenta ng paulit-ulit. Madalas, ang mga digital products ay downloadable o streamable files tulad ng MP3s, PDFs, videos, logins, and templates. Madaming advantages ang mga digital products that make them uniquely attractive to sell, tulad ng 1. Low overhead cost, tulad ng dropshipping at print-on-demand.
hindi mo rin kailangan ng mag-purchase ng kahit na ano dito para makabenta ka. Wala ring shipping cost na kailangang isipin dahil digital nga ang products mo. 2. Extremely high profit margins. Dahil wala ka namang kailangang gastusin para makabenta ng digital products, so you retain the majority of your sales in profits. 3. Potential to automate. Your products can be delivered instantly, kaya hands-off ka na with fulfillment. 4. Flexible products. Madami kang options kung paano mo maibebenta ang mga digital products mo. Pwedeng monthly subscription for access to exclusive digital content o pwede kang magbenta ng licenses to use your digital products. Kung gusto mo nang magsimulang magbenta ng mga digital products, narito ang 12 of the best platforms to sell your digital products ngayong taon. Gumroad, Podia, Selfie, AppSumo, Shopify, Kajabi, Teachable, Udemy, Samcard, Payhip, Webflow, at Etsy. Pang-apat, sell your services. Sa mga nagdaang taon, naging mas popular ang e-commerce businesses dahil sa advances in technology. At habang pamilyar tayong lahat sa ideya ng pagbili at pagbebenta ng mga physical na items sa online, naging mas karaniwan para sa iba ang magbenta ng mga serbisyo. Tulad ng freelance writing, virtual assistants, social media management, transcribing at marami pang iba na sa internet lang din nangyayari. Isa ako sa makakapagpatunay na may pera sa pagbebenta ng services. Nasubukan ko na ang kumita na mahigit 100,000 kada buwan dahil dito sa pamamagitan lang ng paghahanap ng produktong maaaring maibenta ng kliyente sa kanyang Amazon store. Ang pagbebenta ng serbisyo ay ang isa sa pinakamabisang paraan para kumita ng pera kahit wala kang puhunan o kahit wala kang experience. Ang mahalaga ay may alam kang hindi alam gawin ng iba. At dahil nga sa hindi nila alam kung ano ang ginagawa mo at kung paano ito gawin, ay willing silang bayaran ka para sa serbisyo ito. Ito ang literal na labang ang may alam. Paano ba ito simulan? Kailangan mo magsimula sa pag-iisip kung ano-ano ba ang mga skills mo na alam mong mas mahusay ka kaysa sa karamihan. I-offer mo ang mga skills na ito to offer your services tulad ng mga sumusunod: Amazon product sourcing, content writing, voiceover jobs, social media management, video editing, lead generation specialist, email copywriting, at marami pang iba. Panglima, YouTube automation, WatchMojo, Hook, Top 5s, Toasted, Cocomelon, movie recaps. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong Janitorial Writer, Think Pinoy, Pinoy Invest Think, Project Tambayan, Simplify Success PH, Empowering Pinoy at marami pang iba. Ilan lamang ang mga ito sa mga halimbawa ng YouTube automation sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang YouTube automation ay isang uri ng konsepto ng paggawa ng YouTube channel kahit hindi mo ipakita ang mukha mo o ipakilala ang sarili mo. Isa ito sa fastest growing ways to make money from YouTube. Walang puhunang kailangan dito. At sa lahat ng nabanggit, ito ang may pinakamalaking income na pwede kang mag-generate. Maaari mo rin itong maging passive income, kaya kahit di ka magtrabaho, ay diretso pa rin ang kita mo. Iniisip kasi ng iba, para kumita sa YouTube, kailangan mong ipakita sa mundo kung sino ka, gumawa ng kung ano-ano para panuurin ka, o kailangan ay sikat ka para tangkilikin ka. Ang totoo, madaming paraan para kumita dito. From Google AdSense to affiliate links, it's one of the most popular ways to generate revenue online kahit wala kang puhunan. Ang kailangan mo lang ay magandang script
at magandang video editing skills. Halimbawa, ang video ito ni Bruce Lee na in-upload ni Watch Mojo 9 years ago ay kumikita ng estimated monthly income ng $14.1 thousand to $225,000. Isang video pa lang yan at wala pa dyan ang Google AdSense at affiliate links. Pero teka lang, hindi ko sinasabi na madali lang ito. Totoong passive ang YouTube automation dahil kahit ilang taon na ang nakalipas mula nang mag-upload ka ay dire-diretso pa rin ang kita dito. Pero, making money from YouTube isn't easy. You'll need to attract thousands of viewers or subscribers, and then you'll need to keep them engaged. You'll need to take each video you make and turn it into a marketing strategy. Ngayon, may naisip ka na bang negosyo na maaari mong gawin? Sabihan mo naman kami kung alin sa mga ito ang gusto mong simulan ngayong taon. Kung may tanong ka tungkol sa mga nabanggit kong businesses, i-comment mo lang ito sa comment section para masagot namin ang mga ito. Huwag niyo rin kakalimutan ng mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat! Thanks for watching! Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more coming videos.